There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi mga isda, kundi mahigit 1 bilyong pisong halaga ng shabu ang nalambat ng mga mangingisda sa dagat na sakop ng Bataan. Na-turnover na sa PIDEA ang mga kontrabando na nakalagay sa mga paketeng para sa tsaa at frozen durian. Nakatutok si John Veneracion. Daan-daang vacuum-sealed na plastic pack na ito ang na-recover sa dagat ng Maribeles, Bataan. Nakita o ba ng mga mangisda ang mga pakete na may laman palang shabu na palutang-lutang sa dagat noong May 29. Higit 200 kilo ang laman ng mga na-recover at ang halaga nasa 1.5 billion pesos. Kahapon, ibinigay ng mga mangisda ang mga droga sa mga otoridad. Sa report na natanggap natin sa Coast Guard Station Bataan, upon discovery ng ating mga fishermen ng mga floating saps, so kaagad nila itong dinala sa Pangpang at agad namang inireport din sa ating Coast Guard unit dahil sa pangamba na magkaroon ng panganib sa kanilang buhay. Based on our records, this is the largest confiscation of dangerous drugs for this year coming from our shores. Sabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, frozen durian ang nakalagay sa ilang packaging. Tsaa naman sa iba. Halos kapareho umano ito ng packaging ng mga shabu na nauna nilang nakumpiska. According to intelligence reports coming from our foreign counterparts, yung packaging na nakuha ho natin dyan, tinutumbok. Galing ho to sa Golden Triangle. Saan ho ba yung Golden Triangle? This is Thailand, Myanmar, and Laos. Pinasalamatan at pinapurihan ng PIDEA ang ginawang pag-turnover ng mga mangista sa bilyong pisong halaga ng shabu. Kung nakalusot daw ang drug smuggling, tiyak na malaking perwisyo at sakit sa ulo ang idinulot ito sa mga komunidad at mga law enforcement agencies. May ilang kaparehong insidente na rin noon kung saan may nakuwang shabu na palutang-lutang sa dagat. Hinihinalang galing ito sa mga barko at itinapuntang sa dagat. Kabilang ito sa iniimbestigahang modus ngayon ng PIDEA. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 Oras. Patay ang isang rider sa Antipolo matapos sumalpok ang minamaneho niyang motor sa kasalubong na tricycle. 2 iba pa ang sugatan at nakatutok si EJ Gomez. Mayroon na naman tayong nadisgrasya dito. Pangga ng motor at saka tricycle. Isang dugoang lalaking nakahandusay sa kalsada ang tumambad sa mga residente ng Barangay San Luis, Antipolo City pasado alas 9 ng umaga kahapon. Tinatahak ng 23 anyos na biktima ang kahabaan ng Magay Road sakay ng kanyang motorsiklo nang biglang sumalpok sa isang tricycle. Ito yung bahagi ng kalsada na pinangyarihan ng aksidente. Ayon sa isang saksi, matulin ang takbo ng motorsiklo na paahon ng kalsada habang kasalubong ang isang tricycle na palusong naman dito sa kahabaan ng Magay Road. Mabilis po. Tapos one way, nagwigil yung gano'n. Yung parang sa sasakyan niya, pag gano'n ng motor, imiiwas yung tricycle eh. Tapos, parang nag-lock yung nung single. Yung kadena, gumanyon. Yun, sumalpok. Ayon sa tricycle driver, Matulin. Tapos nagwigil yung gulong niya doon. Mabagal naman yung takbo ng tricycle. Ang motor daw talaga mabilis. Yun ang pagkasabi ng driver ng tricycle. sa lakas ng impact, tumilapon ang motorsiklo. Tumaob naman ang nakasalpukan nitong tricycle. Dead on the spot ang rider na nakasuot ng bike helmet. Pagdating namin yung tao ng kadapa na. Kaya yung ginawa nung kasama ko, parang in-apply ng first aid kung buhay pa, tapos pinunasan ng mga dugo. Parang may dito sa ulo, tapos dito sa dibdib, parang may sugat yata. Kaya CPR pa nga namin kaso lang talagang wala na. Sugatan naman ang 50 anyos na tricycle driver, gayon din ang kanyang babaeng pasahero. Ayon sa pulisya, nagkaareglo ang mga sangkot sa aksidente. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga kaanak ng nasawing biktima. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 Oras. Pinag-aaralan na ng Health Department na ideklara bilang National Public Health Emergency
ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ayon sa DOH, nakababahala na raw kasi ang biglaang pagdami at pabata ng pabata pa ang nadaragdag sa mga kaso ng HIV. Nakatutok si Maki Pulido. Mula 21 new cases ng HIV kada araw noong 2014, dumoble yan sa 48 new cases kada araw noong 2024. Pero nitong Enero hanggang Abril ng 2025, umabot na sa 56 kada araw ang naitatalang mga bagong kaso ng HIV. Base yan sa pinakahuling tala ng Department of Health. Ang nakakaalarma ayon sa DOH, pabata ng pabata ang nagpopositibo sa naturang sakit. May 500% increase daw ng HIV cases sa mga edad 15 hanggang 25. Sa datos natin, tayo na ang pinakamataas na new cases dito sa Western Pacific region. Dahil dyan, pinag-aaralan na ng DOH na ideklarang public health emergency ang HIV. Maganda magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. Sana noon pa, sabi ni Kael Mata, HIV positive at HIV community organizer. Hanggang ngayon daw kasi kulang sa suporta ang maraming local government unit sa mga HIV program. Pag ito ay na-declare as a national emergency, I think mauobliga na yung mga LGUs na gumawa ng mas komprehensibong programa. Sa datos ng DOH, karamihan sa mga bagong HIV cases ay mga lalaki at sila'y nagka-HIV mula sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Maaring ito raw ay dahil pinadali ng social media, dating apps at chat rooms ang pakikipag-meet up para sa sex. There is nothing wrong with sexual contact if you do it safely. Kung meron kang protection, barrier protection. Pero sabi ni Mata, hindi mga dating app at chat room ang problema, kundi access ng kabataan sa proteksyon tulad ng condom. Sa buong Pilipinas, I can say is the total numbers of HIV cases among youth ay 33% sa kabuang total. Mga kabataan, if they go to health center, they ask, pwede ba makingi ng condom? Ang sagot sa kanila, saan mo gagamitin? Bakit mo kailangan? Dapat mapadali rin daw ang access sa HIV treatment hubs at testing facilities. Kaya malaking tulong ang QR code na ito na nagbibigay ng directory ng mga HIV treatment hubs at testing facilities sa buong bansa. Maaari ring itanong yan sa inyong health centers. Maliban sa mga pampublikong ospital at health center, meron din mga pribadong ospital at non-government organizations. Giit ni DOH spokesperson Albert Domingo, bukas ang testing kahit sa menor de edad na walang parental consent. Libre ang testing at libre ang antiretroviral na gamot. HIV is not a death sentence. Hinahawig nga namin yan parang high blood is at the end of your life. No, it's not. You just have to take maintenance. PhilHealth even has an HIV package. Pero sabi ng DOH, dapat wag nang paabutin sa gamutan. Maliban sa condom, may mga bagong gamot na tulad ng PrEP o pre-exposure prophylaxis na iniinom para pigilan ng HIV kung nakikipagtalik ng walang proteksyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pautay-utay at hindi isang bagsakan. Yan ang paglilinaw ng DSWD kaugnay sa pambabatikos sa 80,000 pisong ayudang ibinigay ng kagawaran sa babaeng lumabas mula sa Imbornal sa Makati. Nakabatay rin daw sa guidelines ng ahensya ang tulong. At nakatutok si Ivan Mayrina. Isang imaheng hindi pangkaraniwan ang babaeng nakunan ng larawan kamakailan habang lumalabas sa drainage sa Makati. Yun nga lang, nang nahanap na siya ng DSWD, ang inanunsyong 80,000 pisong tulong para sa kanya ng ahensya, naging sentro naman ng usapan sa social media. Sabi pa nga sa ilang post, titira na lang din sila sa Imbornal para may matanggap na ayuda. Ang mga meme na yan, pinalaga ng DSWD. Can you imagine yung buong buhay mo na sa lansangan, inahon mo yung sarili mo sa pangangalakal, wala ka naman intensyon dyan sa 80,000 na yan. Ibinigay sa'yo, hindi mo hiningi. So ngayon na nakikita niya na nagiging meme na siya, yung storya niya, sabi nga niya, sana wag naman siyang gawing biro yung buhay niya. Nasasaktan siya. Paglilinaw pa ni Gatchalian, maliban sa nag-viral, hindi kaiba si Rose sa mga libu-libong tinutulungan ng DSWD. Ang pinag-usapang 80,000 pesos sa tulong sa kanya, nakabatay daw sa guidelines at ginawang pagsusuri ng social worker sa kaso. Yung mga guidelines na yan, nakapublish po yan. At I wanna point out na yung babae, si Rose, bigyan natin yun ang pangalan, hindi siya unique. 5,000 na mga pamilyang nakatira sa lansangan o individuals na nakatira sa lansangan ang natulungan ng pag-abot program. Iba-iba ang kanilang natanggap,
May iba 80,000, may iba 1,000. Gusto ko i-point 10,000. Ang pag-abot program ng pamahalaan, layon daw na ilayo sa kalsada ang libu-libong naninirahan dito. Simula nga raw noong 2023, nasa 10,000 individual ang na-monitor ng DSWD na nakatira sa lansangan tulad ni Rose. Pero sa bilang na yan, kalahati ang nananatili pa rin sa lansangan hanggang ngayon. Hindi kasi sapat ang isang bagsakang benepisyo lang o pamasahe papuntang probinsya para matiyak na hindi na sila babalik sa kalsada. Ganito rin ang magiging proseso sa benepisyo para kay Rose. In tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay tapos goodbye. May mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. Nilinaw din ng DSWD ang bansag na honorary social worker na pinalutang tungkol kay Rose. Hindi naman daw siya hinirang o itinalaga sa pwesto, kundi paglalarawan sa kahandaang himukin ang mga kapwa street dweller na lumapit, huwag takbuhan at bagus ay gamitin ang mga programa ng gobyerno para makaahon sa kanilang kalagayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mismong si Transportation Secretary Vince Dizon na ang umamin na hindi viable o hindi praktikal na ipagpatuloy sa ngayon ang Public Transport Modernization Program. Malinaw anya yan sa dami ng hindi nakakabayad sa inutang na pambili ng modern jeepney. Ano na kaya ang mangyayari sa programa? Alamin sa pagtutok ni Joseph Morong. Sa lampas 170,000 na mga public utility vehicles sa buong bansa, nasa 76,000 lamang ang consolidated o yung mga nagbuo ng mga kooperatiba at magpapalit ng modern jeepney. Halos 80,000 o 60% pa ang hindi consolidated. Yan ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Appointments sa pagkakatalaga kay Transportation Secretary Vince Dizon. Ang mas nakakabahala pa ayon kay Senador Grace Poe, Vice Chair ng Senate Public Services Committee, marami na ang mga hindi nakakabayad ng inutang nila sa mga bangko pambili ng mga modern jeep. Ayaw na rin daw magpautang ng mga bangko. 15.3 billion ang released loan ng gobyerno from Land Bank and DBP. One-third of that, 5.1 billion defaulted amount. So paano ngayon itong modernization program moving forward? Pag-amin ni Dizon, dahil dyan parang nababahura ang Public Transport Modernization Program o PTMP. To be quite honest, Madam Senator, if given the present state of the modernization and kung itutuloy-tuloy lang po, tingin ko po yung fact na hindi na nakakabayad ng utang ang karamihan sa mga bumili ng bagong mga sasakyan, that is a clear sign that it is not viable in its present state. Ayon sa ilang grupong nauna na mag-consolidate, naantala raw ang kanilang pagbabayad dahil sa pandemya. Pero nakakabawi na raw sila. Hiniling nila sa gobyerno na tulungan ang mga nahihirapang mga kooperatiba para makapagbayad. Ayon naman sa ilang grupong kontra sa programa, dapat nang ibasura ang programa at ibalik ang mga individual na prangkisa. Ayon sa Transportation Department, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang programa sa kabila ng mga balakid at tutulungan daw nila ang mga kooperatiba na makabayad. We're not walking back the program. I want to make that crystal clear. We will support those that have already consolidated, but those that were not able to enter, we have to allow them to still earn a living. Kakausapin daw ng gobyerno ang mga bangko para magpautang ulit. Nitong Mayo, muling binuksan ng DOTR ang PTMP para sa mga hindi pa consolidated para applyan ang mga rutang wala pang masyadong kooperatiba. Bubuksan rin daw sa mga Pilipinong manufacturer ang programa para makapagbenta sila ng mas murang mga modern jeep. I know a lot of Filipino companies backed up by foreign funding who want to enter the EV market, particularly dito sa PUV. Kaya lang, one of them, I would like to give an example. Hindi sila ina-credit. Lusot naman na sa committee level ng Commission on Appointments si Dizon. Bukod sa PTMP, sinabi ni Dizon na may matatapos na mga big ticket na mga proyekto ang gobyerno sa taong 2027 tulad ng MRT-7. At kung suswertehin ay sa dulo ng taong 2026, maaaring gumana ang istasyon nito mula Trinoma sa Quezon City hanggang Sacred Heart Station sa Caloocan. Gusto nilang isabay sa 2027 ang common station na magdurugtong sa linya ng MRT, LRT at busway.
Mauna naman daw sa taong 2029 na mag-operate ang istasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR mula Valenzuela hanggang Malolos. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May mga kongresistang pinagdududahan na si Senate President Chis Escudero matapos niyang iurong ang pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanilang akusasyon, may pinoprotektahan umano ang Senate President. Pero itinanggi ito ni Escudero at binweltahan ang kanyang mga kritiko. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May naaamoy raw ang ilan sa nagsulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings. Well, something fishy, no? Umagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Huwag nang mag-deny si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan. Ang may kasalanan, dapat pinapanagot, hindi pinapalusot. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Ang sinisisi naman ng ibang mambabatas na miyembro ng Makabayan Bloc, si Pangulong Bongbong Marcos, na nagsabing hindi niya gusto ang impeachment. Bakit ba siya nagbe-medal dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? Dapat ituloy na raw ng Senado ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Balak nila maglunsad ng mga pagkilos para ipanawagang ituloy na ang impeachment trial. Sagot ni Escudero, wala silang kinatatakutan o pinapanigan. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at pain, uulitin ko. Doon sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, doon sa mga gusto kay VP Sara at tutol sa impeachment, walang bale sa akin yon. Susundin ko kung anong tingin kong tama at nakalagay sa batas. May tanong din si Escudero sa Kamara. Pwede bang irally ko rin sila ng 4 na buwan o hindi nila inaksyonan yung impeachment complaint na inihain noong Disyembre? Kung sila mismo ay hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang at ni Vice President Sara Duterte sa mga sinabi ng Makabayan Bloc. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.